Sa loob ng isang madilim na silid, isang misteryosong lalaki ang nagsusumikap sa pagguhit at pagsukat ng mga diagram sa isang mapa na isinasaalang-alang ang maraming detalye para sa isang mahalagang plano. Pagkatapos ay nagsuot siya ng malambot na Amerikana at nagmamadaling umalis ng bahay. Samantala, sa isang kumpanya sa pananalapi, si David ay nagkakaroon ng napakahirap na pakikipag-usap sa isang kliyente sa telepono dahil siya ay nawala ng maraming pera bago ang Pasko. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, dumating ang kanyang katrabaho na si Corey para nakawin ang kanyang candy at pasayahin siya. Pinaalalahanan din niya si David na ang crush niyang si Emily ay aalis sa kumpanya pagkatapos ng bagong taon, kaya kailangan niya itong anyayahan sa lalong madaling panahon kung hindi mawawala ang huling pagkakataon niya. Gayunpaman, hindi iniisip ni David na ito ay isang magandang ideya, hindi alintana kung ang kanyang crush ay magpapatuloy na mawawala sa mahabang panahon. Kalaunan ng gabing iyon, nag-enjoy sina David at Corey sa Christmas party sa opisina, at habang umiinom si Corey kasama ang iba pa nilang mga kaibigan, sinubukan ni David na makipag-usap kay Emily. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay awkward at mabilis itong natapos. Ilang sandali pa, umalis si Emily sa party at sinugod siya ni David para sabihin sa kanya na nakalimutan niya ang kanyang sombrero, maliban sa suot niya ang kay David. Dahil sa pagkaantala na ito, nakaligtaan niya ang isa pang taxi at ginamit ni David ang pagkakataon na sa wakas ay ligawan siya. Tinanggap ito ni Emily at nang subukan niyang huminto ng taxi, inalok siya ni David na ihatid siya pa uwi. Nang tanggapin niya ang alok, huminto muna si David sa loob para ipaalam kay Corey na aalis siya. Gayunpaman, lasing na lasing si Corey at pinaalalahanan si David na ipinangako niya na iuuwi rin siya. Kaya ngayon ay walang pagpipilian si David kundi ang humarap sa isang third wheel. Habang nasa biyahe, si Corey ay patuloy na umiinom at gumagawa ng mga komento na ginagawang napaka-awkward ng mood sa kotse at naging dahilan upang humingi ng tawad si David kay Emily ng maraming beses. Hiniling din ni Corey kay David ang kanyang telepono dahil nawala niya ang sa kanya sa party, ngunit nauwi lamang ito sa mabilis na pagkaubos ng baterya ng telepono ni David. Ito ay kalagitnaan ng napakalamig na gabi ngunit pinilit ni Corey na kumain ng pizza, nakikiusap kay David na huminto sa isang kalapit na ATM para sa cash para makabili siya ng kanyang pagkain. Nag-aalok si David na magbayad gamit ang kanyang card ngunit sinabi ni Corey na ang restaurant ay hindi tumatanggap ng mga card. Nang makarating sila sa ATM, pumasok si Corey sa loob habang naghihintay sina David at Emily sa kotse at nag-uusap tungkol sa protection charm na iniingatan ni David sa sasakyan. Biglang nagsenyas si Corey dahil may problema siya sa card, kaya pumasok din si David para tumulong. Hindi nagtagal ay nagsimulang makaramdam ng lamig ng mag-isa si Emily sa kotse, kaya pagkatapos ng ilang segundo ay nagpasya siyang sumama sa mga lalaki. Sinusubukan niyang i-lock ang kotse sa kanyang paglabas, ngunit hindi ito gumana. Nang pumasok si Emily sa ATM, ipinaliwanag ni David na sira ang lock ng kotse, ngunit hindi sila magtatagal kaya hindi na niya kailangang mag-alala. Pagkatapos ay kumuha siya ng pera mula sa ATM dahil ang card ni Corey ay tinatanggihan sa ilang kadahilanan. Nang tumalikod na ang tatlo at aalis na, bigla nilang napansin ang isang figura na nakasuot ng malambot na Amerikana sa labas. Iniisip ni Emily na ito ay medyo kakaiba dahil wala siyang nakikitang anumang sasakyan sa paligid, at agad na naisip ni David na maaaring ito ay isang magnanakaw. Gayunpaman, iniisip ni Corey na ito ay isang tao lamang na kailangang gumamit ng ATM, kaya sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na ihinto ang pagiging paranoid. Nang buksan ni Corey ang pinto at lumabas, ang lalaki ay lumakad pasulong, na natatakot kay Corey na bumalik sa loob. Pagkatapos ay sumigaw si Corey, tinanong ang lalaki kung gusto niyang pumasok ngunit walang tugon. Nakatayo lang ang lalaki doon sa dilim, nakakatakot na nakatingin sa kanilang tatlo nang hindi gumagalaw. Biglang lumitaw ang isang dog walker sa likod ng misteryosong lalaki, na agad na tumalikod at sumugod sa bagong dating, hinawakan ang kanyang ulo upang basagin ito at patayin. Sa takot, gustong tumawag ng tatlo sa 911, ngunit napagtanto nila na naka-charge ang telepono ni David sa kotse at iniwan ni Emily ang kanya sa kanyang petaka, na nasa kotse din. Desperado para sa isang solusyon, nagsimula silang maghanap ng mga emergency button sa loob ng ATM, ngunit wala silang mahanap. Sa labas, ang lalaki ay patuloy na nakatayo doon, pinapanood sila na parang walang nakakatakot na nangyari. Pagkatapos, hiniling ni David kay Emily na ibigay sa kanya ang kanyang mga susi ng kotse, at nang subukan ni Corey na pigilan siya sa paglabas,
nanumpa si David na kaya niyang tumakbo sa kotse upang kunin ang kanyang telepono at tumawag sa pulis bago siya mapuntahan ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang misteryosong lalaki ay lumapit sa kotse ni David at kumuha ng isang toolbox, pagkatapos ay pumunta sa likod ng ATM. Biglang nagsimulang makarinig ng mga ingay ang tatlo at nawala ng kuryente sa isang segundo. Pagbalik nito, nagsisimula ng bumaba ang temperatura at napagtanto nilang ginamit ng lalaki ang toolkit para sirain ang heater ng ATM. Tila gusto ng lalaki na mamatay sila ng dahan-dahan sa halip na salakayin sila tulad ng ginawa niya sa walker ng aso. Sa pagbabalik ng lalaki sa kanyang pwesto, sinimulan ni David na hampasin ang kalakip na salamin, umaasang gumana ang alarm ng ATM, ngunit pinigilan siya ni Emily dahil ang pagbasag ng salamin ay magbibigay daan sa lalaki na makapasok. Susunod na sinimulan ni David at Corey ang pagsisipa sa ATM, isa pang pagtatangka para gumana ang alarm, ngunit walang nangyari. Napansin ni Emily na may smoke alarm din, ngunit wala sa kanila ang may lighter. Biglang lumitaw ang ilang ilaw sa di kalayuan at nakita ni Corey ang isang sasakyan ng pulis, kaya nagsimulang sumigaw ang tatlo para makuha ang atensyon nito. Sa kasamaang palad, dumaan ang sasakyan nang hindi sila napapansin. Habang ang lalaki ay nakikinig sa kanila mula sa likod ng ATM, si David ay nakakuha ng ideya, dapat nilang ibigay sa lalaki ang kanilang pera at mga alahas, baka iyon ang makapagpaalis sa kanya. Sa isang envelope mula sa ATM, inilagay nila ang mga hikaw ni Emily, ang relo ni Corey, at ang $500 ni David. Pagkatapos ay lumabas si David na nagpapakitang hindi siya sinasaktan, at inihagis ang envelope sa lalaki na nagmamakaawa sa kanya na palayain sila. Nang kunin ng lalaki ang envelope, sinamantala ni David ang pagkakataon at agad na tumakbo sa kanyang sasakyan. Habang sinusundan siya ng misteryosong lalaki, tinangka ni David na paandarin ang sasakyan, ngunit natuklasan lamang na naputol ang mga wire. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono ni Emily at tumawag sa 911, ngunit sa sandaling iyon ay hinampas ng lalaki ang bintana, hinila si David palabas ng kotse. Isang pakikibaka ang naganap sa pagitan ng dalawang lalaki na naging sanhi ng aksidenteng ibinaba ni David ang telepono sa proseso. Dahil hinawakan siya ng misteryosong lalaki sa jacket, hinubad ito ni David at tumakbo pabalik sa ATM. Sa kanilang pagtataka ay hindi siya hinabol ng lalaki. Sa halip ay kinuha niya ang telepono ni Emily at itinapon ito sa trunk ng kotse na may envelope. Susunod, ginamit ni Emily ang kanyang lipstick upang magsulat ng tulong sa pinto habang ang mga lalaki sa wakas ay gumawa ng butas sa dingding, ngunit ang alarm ay hindi pa rin tumutunog. Sinubukan ni Emily na gamitin ang card ni David sa ATM sa pamamagitan ng paglalagay ng code pabalik. Sa paniniwalang ito ay dapat na alertuhan ang pulisya, ngunit itinuro ni Corey na ito ay isang urban legend lamang. Ang oras ay nagsimulang lumipas at ang tatlo sa lalong madaling panahon ay nagsimulang makaramdam ng nagyayelong temperatura. Nang hindi nila nakikita ang lalaki sa labas, naisip ni Corey na umalis, ngunit pinigilan siya ni Emily. Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip si Corey kung ang taong ito ay kliyente ni David na gustong maghiganti para sa lahat ng perang nawala sa kanya sa kanilang kumpanya, at nagkaroon ng pagtatalo. Mabuti na lang at mabilis silang tumahimik dahil sa lamig at nagpasya silang maghawak ng kamay para magpainit. Biglang nakita ng isang kotse na security guard ang mensahe ni Emily at nagmaneho ito para mag-imbestiga. Habang papalapit ang gwardya sa ATM, sinubukan siyang bigyan ng babala ng tatlo tungkol sa pumapatay at nagmakaawa sa kanya na tumawag ng pulis. Sa kasamaang palad, ang gwardya ay halos hindi nakagawa ng 2 hakbang bago lumitaw ang misteryosong lalaki sa tabi niya at pinalo siya ng isang bakal ng gulong hanggang sa mamatay. Nawala ng pag-asa, si Emily ay umupo sa isang sulok ng ATM sa isang malinaw na nalulumbay na mod, at sina Corey at David ay nagtataka kung ang lamig ay nakapasok sa kanyang utak. Sa sandaling iyon, pumasok ang lalaki sa ATM, kaya agad na sinimulan ni David at Corey na labanan siya bago niya sila masaktan. Ang tatlong lalaki ay bumagsak sa sahig sa matinding pakikibaka, at si David ay biglang nakakita ng ilang wire na nakasabit sa ATM na kanyang kinuha at ginamit upang sakalin ang misteryosong lalaki habang si Corey ay humawak sa kanya. Pagkatapos, nabalisa sila sa katotohanang kailangan nilang pumatay para mabuhay, ngunit biglang may napansin sila sa labas, naroon pa rin ang misteryosong lalaki na nanonood sa kanila. Sinuri ng tatlo ang wallet na nakita nila sa mga bulsa ng bangkay at nadiskobring isa lamang itong trabahador na may pamilya na gustong gumamit ng ATM at nagkataong nakasuot ng kaparehong jacket ng pumapatay,
na lalong nagpasama sa kanilang pakiramdam. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang misteryosong lalaki sa likod ng ATM para gumawa ng isang bagay habang kinukuha ni Cory ang jacket sa katawan para magpainit. Pagkatapos ay sinimulan nina David at Cory na sisihin ang isa't isa sa pagkaipit dito, at isang argumento ang naganap na sa lalong madaling panahon ay naging pisikal. Nakiusap si Emily sa kanila na huminto at ang isang bigo na si Cory ay lumabas upang tumakas ng mag-isa. Hindi pinapansin ang mga pakiusap ng kanyang mga kaibigan na manatili. Pagkatapos gumawa ng ilang hakbang, nadapa si Cory sa wire na na-set up ng lalaki at agad na lumapit ang lalaki para saksakin si Cory gamit ang screwdriver. Gusto siyang tulungan ni David, ngunit pinanatili siya ni Emily sa loob at aksidenteng naitulak siya ni David ng napakalakas. Sa sandaling nakalabas na si Cory, bumalik ang misteryosong lalaki sa likod na pintuan ng ATM na may dalang fire hose. Hindi makapaniwala sina Emily at David na nawalan sila ng kaibigan at sinubukan nilang aliwin ang isa't isa. Inamin ni David na alam niyang hindi kay Emily ang sombrerong nahawakan niya sa party. Naging dahilan lang ito para makausap siya at pagkatapos ay naghalikan ang dalawa. Bigla silang nagulat nang may ingay sa labas, mukhang may ginagawa pa yung lalaki sa likod ng ATM. Sa sandaling iyon, napansin nilang gumagalaw si Cory at sa makatuwid ay buhay pa. Kaya sinamantala ng dalawa upang tumakbo palabas at tulungan si Cory, ibinalik siya sa loob bago sila mahuli ng lalaki. Pagkatapos ay tinakpan nina Emily at David ang sugat ni Cory ng mga flyer at jacket ni Emily, umaasang matigil ang pagdurugo at maiwasan ang hypothermia. Habang sinisimulan ni David ang pagpindot sa ATM gamit ang basurahan bilang isang desperadong huling pagtatangka na i-activate ang isang alarma, itinulak ng misteryosong lalaki ang kotse ni David sa harap ng ATM upang harangan ang pinto at umalis. Isang segundo lamang ang lumipas bago magsimulang punuin ng malamig na tubig ang ATM sa pamamagitan ng mga heating vent dahil sa hose na ikinabit ng lalaki sa likod. Sinubukan nina Emily at David na buhatin si Cory sa ibabaw ng tubig, ngunit masyado siyang mabigat. Nakahanap si David ng lighter sa isa sa mga bulsa ng jacket. Habang si Cory ay namatay na lumulutang sa tubig at ang lalaki ay nag-set up ng upuan sa labas para ipagpatuloy ang kanyang panunood, si David ay nagsunog ng ilang flyer at sinubukang i-activate ang smoke alarm, ngunit hindi niya ito maabot kahit saang bahagi ng ATM siya umakyat. Ang pagtatapon ng mga flyer sa basurahan ay hindi rin nakakatulong, ngunit pagkatapos ay nakakuha ng ideya si Emily, umupo siya sa mga balikat ni David at itinaas ang lata. Sa wakas ay pinamamahalaan na mailapit ang apoy upang matrigger ang alarma sa sunog. Masaya silang nagtagumpay sa wakas, gayunpaman, sa sandaling iyon ay nadulas si David, na naging sanhi ng pagkahulog ni Emily at nabasag ang kanyang ulo sa isang istante, na agad na namatay. Si David ay umiiyak at lumapit sa katawan ni Emily nang biglang, binangga ng misteryosong lalaki ang sasakyan ni David gamit ang sasakyan ng security guard laban kay David, na bumagsak sa salamin. Ang pakiramdam na nawala ang lahat, isang galit na si David ang kumuha ng bote ng alak ni Cory at gamit ang isang piraso ng jacket, ginawa niya itong isang Molotov, pagkatapos ay lumabas siya at ibinato ito sa lalaki sa upuan. Agad na nagliyab ang figura, gayunpaman, nabunyag na hindi ang misteryosong lalaki kundi ang katawan ng security man na nakasuot ng parehong Amerikana. Ang tunay na lalaki ay nakatingin pa rin sa malayo. Sa wakas, isang grupo ng mga pulis at bumbero ang nagpakita at pinalibutan ang ATM, dahilan upang umalis ang lalaki. Sinubukan ni David na sabihin sa kanila kung ano ang nangyari, ngunit sa halip, siya ay naaresto, dahil habang tinitignan nila ang mga security camera, ang kwento ay mukhang iba. Walang audio at ang misteryosong lalaki ay laging nananatiling malayo upang maiwasang lumabas sa recording. Kaya ang huling resulta ay nagmumukhang sina David, Cory, at Emily ay ninakawan ang ATM at pinatay ang lalaki na may pamilya dahil sa pagiging saksi. Ginagawa rin itong parang pinatay ni David ang kanyang dalawang kaibigan. Habang dinadala ng mga pulis si David, nakita niya ang misteryosong lalaki na nasa gitna ng maraming tao. Sa huling eksena, bumalik ang misteryosong lalaki sa kanyang silid para gumawa ng bagong plano. Ito ay lumalabas na siya ay isang serial killer at palagi siyang gumagawa ng masalimuot na mga plano upang mahuli ang mga tao sa mga ATM na iniiwan ang huling nakaligtas para sisihin. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.